Wait, Kashin, Bianca. Uy, Ciel. Ba't ka sa noo? Oo nga, gusto mo yan ngayon o baka nakalimutan mo lang maghilamos? Hoy, hindi. Kagaling ko lang sa misa ngayong Merkules sa abo. Pero bakit abo? Tsaka ba't sa noo nilalagay? Ang weird naman nun. Bakit nga ba sa noo nilalagay ang abo? Ano bang ibig sabihin nun? Ang paglalagay ng abo ay hindi bagong imbento ng simbahan. Ito ay nagmula sa panahon ng lumang tipan. Doon, ang abo at sako ay tanda ng pagluluksa, kamatayan at higit sa lahat, pagsisisi at pagtitika. Ang mga taong nagbabalik loob sa Diyos ay umuupo sa abo bilang pagpapakumbaba sa Diyos. So sinasabi nila noon na may mali ako at gusto nila akong magbago? Oo, hindi sa pagpapakita, kundi sa pag-aamin. Maging sa banal na kasulatan ay makikita rin natin ito. Ang mga propeta at bayan ng Diyos ay nag-ayuno, nagsuot ng sako at naglagay ng abo bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Pati si Jesus mismo ay gumamit ng gantong larawan. Nasabihin niya ang tunay na pagsisisi ay may panloob at padlabas na tanda. Bakit nga ba sa noon nilalagay ngayon? At bakit pisan sa ulo? Ano mga pinagkaiba noon? Walang isang paraan ng paglalagay ng abo. Noon, ang abo ay binubudbud sa ulo. Sa ibang lugar ngayon, ito ay pinapahid sa noo bilang tanda ng krus. Ang mahalaga ay hindi kung saan ilalagay ang abo, kundi kung ano ang nangyayari sa puso ng taong tumatanggap nito. Kaya kahit mawala ang abo mamaya, dapat manatili pa rin ang desisyon niyo na magbago. So hindi to basta ritual lang. Paanyaya pala to. Ang Miyerkules ng Abo ay simula ng panahon ng Kwaresma, panahon ng panalangin, pagtitimpi at pagkakawang tuwa. Higit sa panlabas na pagtanda, ito ay paanyaya na pagbabalik loob at mas malalim na ugnayan sa Diyos at sa kanyang kapwa. Hindi lang pala ang may ubo sa noo ang mahalaga, kundi may pagbabago sa puso. Sige, simulan natin to ng seryoso. Ang abo ay paalala, tayo ay alabok ngunit minahal ng Diyos. At sa Kwaresma na ito, tinatawag tayong magsisi, magbago at magmahal.